Yo, what's up again mga pageant panis and sa ating mga lovely listeners, welcome again to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. So this is your ultimate podcast for all things pageantry. Again, this podcast is a perfect companion for any part of your day, whether you're driving, doing laundry, having your workout, enjoying a meal, or just relaxing. So sit back, press play, and let's make every moment enjoyable. Again, my name is Carl Loyola, your kaut-utang dila or kakwentuhan through the glamorous world of this industry. And today we have an exciting episode lineup for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. For those who are new here, I've spent years immersed in content creation sa kabilang app sa TikTok. So I'm sharing there my tips, insights, and my passion for pageantry. And now I am here in YouTube. So this podcast is our space to deep dive into stories, glitz, and glamour, as well as all the hard work and dedication and incredible kwentos that make up the pageant world. Alright, so in today's episode, we will talking about Corona para sa lahat, pagtanggap ng transgender sa Miss Universe pageant. So yun na nga, yung inclusion ng mga transgender women in the Miss Universe pageant is a significant step towards greater inclusivity and diversity in the world of pageantry. So pagdating nga sa ganitong usapin, nagre-reflect nga ito na napakalaking pag-unawa at dapat napakalaking pagtanggap din ng mga tao sa lipunan or sa society. So hati-hati nga ang opinion ng mga pageant fanays dito, or kahit hindi nga pageant fanays, basta Filipino, talagang hati-hati ang nagiging opinion pagdating sa gantong usapin. At napakasensitibo nga ng topic na ito dahil nga maraming masasagasaan kapag ganito yung usapan. Pero nakasalalay nga dito yung future ng beauty pageant, especially with the inclusion of the transgender contestants in the Miss Universe pageant, which is yung topic nga natin. And it appears to be heading towards greater inclusivity and representation. So this progression can have several significant impacts. So una nga in-expand nito yung diversity and representation. The inclusion of the transgender women broadens the definition of beauty and representation within pageants. Ina-acknowledge nito at sineselebrate nito ang diverse identities and diverse beauties all over the world. So dahil nga inclusive na tayo, pantay-pantay ng pagtingin sa bawat isa, natanggap na nga rin ng ilan ng pagsali ng ilang mga transgender women sa pambabaing patimpalak. And then sa Miss Universe pageant, marami kong mga nababasa na parang sinisisi nila kay Halu, kay JKN nga, na parang nandyan kasi si JKN, trans woman ang may-ari. So malamang pinapayagan na daw ang mga transgender, ganyan. So baka lang nakakalimutan ng iba na nag-umpisa ang pagsali ng mga transgender women noong 2013 pa. And during that year, nakasali ang isang transgender woman sa 2013 Miss Universe Canada. And that's Jenna Talakova, isang Canadian supermodel and a television personality. Nung una, nung nalaman ng Miss Universe Canada organization na transgender nga si Jenna, nagkaroon ng malaking usapin dito, hindi siya pinayagan. At talaga namang dumaan pa sa masusing pagsusuri yung candidacy niya hanggang sa nakarating na nga sa owner kay Donald Trump. During that time, Trump era. And then sabi ni Donald Trump, as long as she meets the standards of legal gender recognition requirements of Canada, then she can join the Miss Universe Canada. And then, fortunately, during that year, in 2013, naka-female siya sa mga documents niya. So, nakasali siya or napayagan siya makasali sa Miss Universe Canada. And then, umabot naman siya sa top 12, pero she failed to reach the top 5. And then from that year, pinayagan na nga makasali mga transgender women. And then in 2018, nakatapak sa Miss Universe siyang kauna-unahang transgender woman na si Angela Ponce from Spain. Kasi sa Spain, legal naman ang pagpapalit ng mga gender status. So, naka-female siya sa documents niya. So, nakatapak siya sa MU stage. And then yun na nga, Angela Ponce made history as the first transgender woman to compete in Miss Universe 2018 representing her country. So, this move has been celebrated by many as a progressive step that challenges traditional norms and promotes equality.
So sa candidacy niya nga ng 2018, dito pumasok yung shaping social norms and acceptance. Dahil nga yung visibility niya ng 2018 nakatulong talaga para na-normalize yung identity ng mga transgender at nakatulong nga ma-foster yung greater understanding at suporta para sa mga transgender society. And then in 2023, last year lang, kabatch ni Michelle D, nandyan si Marina Machete ng Portugal. And she also made history dahil siyang kauna-unahang transgender na pumasok sa semis ng Miss Universe pageant. So sa pagpasok nga ni Marina Machete sa semis ng 2023, dito nga pumasok yung public and media reaction kung saan halo-halo nga at samot-sari yung mga nakuhang reaksyon or negatibong komento sa pagpasok ni Marina Machete. Although, nung mga time na yon, syempre, unti-unti na rin naman na natanggap natin kasi dalawa na nakita nating trans sa MU, unti-unti na natin natatanggap. So parang sa mga nakakaunawa, parang okay na lang siya. Pero bago yung 2023, naalala ko noong 2022, maugong din ang balita na si Fuchsia Ann Ravena nag-submit ng application niya sa Miss Universe Philippines 2022 edition. Yun nga, for the clout lang yung pinost ni Fuchsia during that year. Nagpasa lang pala siya ng application sa isang bangko. So ayun, sobrang ingay ng balita na yun. So dito kasi sa Philippines, according din naman sa National Director ng Miss Universe Philippines, pwede naman makasali ang mga transgender women sa pageant as long as naka-female sila sa mga documents or makakapag-show sila ng passport, syempre, Philippine passport na naka-female sila. But unfortunately, walang rules or wala sa Philippine law na nagpapalit ng gender status from male to female. Kaya yun yung nagiging problem ng ilan sa mga transgender queens natin para makapag-compete sa Miss Universe pageant. And now, 2024, maingay nga sa mga social media, pinag-uusapan ng mga pageant fans ang pag-submit ng application ni Kaylin Trajano sa Miss Universe Philippines Pampanga. Actually, nakapag-compete na nga siya dahil natapos na nga yung preliminary competition ng MUPH Pampanga. So, tuloy na. So, yun nga, samot-sari again ang mga reaksyon ng mga sambayan ng Pilipino pagdating sa kanyang candidacy. So, sino nga ba si Kaylin? So, sa mga hindi nakakaalam, Kaylin Trajano is the first ever transgender woman na nakapag-compete or nakapag-dominate ng isang female dominant pageant. Nag-Century 2 na super badge siya nito lang sa female category. Pero bago pa yan, maingay na yung pangalan niya kasi nga noong 2021, nag-submit din siya ng application for the Miss Universe Philippines. However, hindi na lang siya nakausad sa mga top 20, top 10, parang ganon. Kaya naman maingay na talaga yung pangalan niya. Bago pa siya mag-Century 2 na. And syempre, nagmo-model nga rin kasi si Kaylin. And then, tanggap naman siya ng society as Kaylin Trajano, napakaganda. Ang ganda na prototype. Diyosa. Until, yun nga, nagsubmit nga siya ng application sa MUPH Pampanga. And ayun na nga, habang nagbabrowse ako kanina ng Black app. So, ayun, lumabas nga isang video ni Kaylin dito. At talaga namang napakadaming mga negatibong comments akong nababasa. Kagaya na lang nito, dun ka daw sumali sa mga boys kasi lalaki ka pa din. Meron pa, hindi naman to babae, transgender to. Bakit nakasali sa isang babaeng pageant? Yung iba sinasabi, mag-Miss International Queen Philippines ka na lang. So, ayun nga yung nagiging advice ng karamihan ngayon na bakit hindi na nga lang sumali sa MIQPH ang isang transgender? Kung meron naman din talagang pageant na nakalaan para sa kanila. Well, meron naman talaga. Pero, ano nga ba talaga ang gustong patunayan ng ating mga transgender women? Bakit kailangan pa nilang talagang sumali or makigulo din pagdating sa mga female dominant pageants. So, ayan. Ang dami. Puro negative comments yung mga nababasa ko dito. Pero guys, kayo, what are your thoughts sa inyo? Okay lang ba na sumali ang mga transgender women sa isang female dominant pageant? Or hindi sa inyo okay? Kung ako ang tatanungin nyo, for me kasi, may rules. May binigay na rules ang MU organization na okay, pwede kang sumali as long na female ka, then go. So, nag-set ng rules ang organization. And then,
parang sa mga normal na game lang, mga sports, kunyari, kung ano yung sinet na rules sa sports, yun yung sinusunod natin, diba? So, ganito rin dito sa pageant na to. So, since nag-set nga ng rules ang MU organization, so yun yung sinusunod ng mga transgender queens natin na nagbabalak talaga sumali. However, I'm not sure lang when it comes to gender status ni Miss Kaylin Trajano. Kung ano ba, kasi doon naman magkaka-problem yun eh. If ever makoronahan na MUPH Pampanga si Kaylin, so, siya yung magiging representative sa nationals ng MU. For sure, hanapan siya ng documents na kailangan naka-female siya. So, I'm not sure lang sa mga legal documents ni Kaylin. But, according nga kay Shamsi, the national director, as long as okay yung mga legal papers ng isang transgender woman, specifically naka-female nga, then she can compete sa Miss Universe Nationals. Miss Universe Philippines National Pageant. So, what are your thoughts? I want to know your thoughts, guys. Comment below para naman mapag-usapan natin yan. So, balik naman tayo sa impact ng pagsali ng mga trans on the LGBTQ plus community. So, explore natin kung ano yung magiging impact nito. Siyempre, fulfillment, yung satisfaction, masaya siya. Kasi nga, nasa-celebrate yung mga kapwa natin. Especially ako as a proud LGBT din. We're happy na nasa-celebrate yung community natin. But, tama ba yung platform? I don't know hindi ko alam. Kayo ba guys? I-comment nyo na lang dyan. Yung satisfaction, I also don't know. Hindi ko rin alam. Pero, kayo na ang humusga. But again, ayun nga, dahil nga may policies, may rules naman nilabas. And then, bumabalik din talaga tayo doon sa mga policies na sige, sumali ka na kasi okay naman sa rules and policies. So again, babalik tayo sa question. Malamang kukulitin nyo ako, kuya, ano nga talagang reaction nyo? Ano ba? Oo ba o hindi? Sang-ayon ka ba sa pagkali ng mga transgender sa Miss Universe Philippines pageant? Well, sa akin, kung may rules, may policy, okay ang documents, bakit hindi? Sino tayo para pigilan ang ating mga kapatid na ma-pursue yung mga pangarap nila dito sa pageant na ito? Syempre, alam natin na pangarap din nila to simula nung bata sila. I myself, watching this pageant, na pinangarap ko rin talaga, kaso di naman tayo female, pinangarap ko rin talaga na makoronahan din once or mag-represent ng Pinas. Pero hindi naman tayo female Then yan, andyan sila one step na lang towards their dream. So, sino tayo para pigilan yung mga gusto nila? As long na okay naman ng lahat, sumusunod sa rules, sa policies, okay nga alat ang mga papeles, bakit hindi? Go lang ng go. So kayo ba? Again, comment below your thoughts. Again, sa mga ganitong pangyayari nga talagang bukas na ang pagkilala sa iba't ibang mga identity. Pinamumukha nga nito tinuturuan ng ibang mga tao na hindi pa bukas ang kaisipan para tanggapin ang mga LGBT community. At ang mga beauty pageants nga na ito na tumatanggap ng mga transgender woman ay nagpapakita na ng modernisasyon at ng pagbabago. Bukas na ang kanilang isipan, natuto na tayong sumulong at tanggapin ang pag-unlad at mag-progress sa iba't ibang mga bagay. Kung saan nga natuto na rin tayo magpalawak ng konsepto ng kagandahan hindi lang para sa iisang gender kundi para sa lahat. Again guys, before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have any questions that you'd like me to answer in our future episodes, be sure to send them sa ating comment section para masagot natin yan sa mga susunod na episodes. And kung gusto nyo i-shoutout kayo, comment nyo lang yung pangalan nyo dyan sa comment section para ma-shoutout natin kayo sa susunod na episodes. So again, mag-like and subscribe na kayo yan kung nagustuhan nyo yung mga ganitong episode para makagawa ulit tayo ng mga panibagong episodes sa susunod. Thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversation. If you enjoyed this episode, please subscribe again, like and review our podcast, and don't forget to follow me on social media for more updates and behind-the-scene content. Until next time, stay fabulous mga pageant fanays, and paalam! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.